Ayon sa isang website na usnews.uk, 12 ng mga AV-8B Harrier II jets umano ng Amerika na may full capacity, ang dumating ngayon sa bansa. Kapansin-pansin ngayong taon ang sunod-sunod na pag-deploy ng fighter jets na ito sa bansa, dahil noong Abril ay nag-deploy din ng isang squadron nito ang Amerika, para sa military exercise nito sa ating AFP. Ang mga fighter jet na ito, ay nakatakdang i-retire ng Amerika sa susunod na taon, kung saan sa kasalukuyan ay merong mahigit 80 na AV-8B Harrier II ang Amerika, na maaaring matransfer sa mga bansang magka-interes sa mga fighter jet na ito. Isa sa napakagandang capability ng mga fighter jets na ito, ay ang kakayahan nitong mag-vertical takeoff at landing, na di nangangailangan ng isang runway. Mas madali siyang itago sa mga bundok at kagubatan, upang hindi magiging target sa mga bombardment ng kaaway, at makapagsagawa siya ng surprise attack. Mainam din siyang gamitin sa guerrilla warfare, kung saan pwede siyang magsagawa ng attacks and hide. Ang pag-deploy ng Amerika nito dito sa bansa, at ginamit pa sa mga simulated military exercise, ay nangangahulugang nakikita ng Amerika ang importansya ng capability ng mga fighter jets na ito, sa combat environment na wag naman sana ay maaring mangyayari sa Pilipinas. Bagamat di ito pwede itapat sa kakayahan ng mga F-16, ngunit napakainam din ng mga fighter jets na ito bilang force multiplier ng ating Air Force. Ang kanyang mas magaan na timbang, ay pwede mag-landing at mag-take off sa ating mga Tarlac class na landing dock platform, at sa dalawa pang darating, na pwede magiging instant aircraft carrier ng bansa. Ang pag-deploy ng Amerika ng mga fighter jets na ito dito sa ating bansa, ay nagpapakita, sa seryosong commitment ng Amerika sa Pilipinas at sa rehiyon, para sa pag-enhance sa seguridad ng bahaging ito ng Indo-Pacific. Matapos naman harangin ni Senator Cheese Escudero ang pagbalik sa 10 bilyong pesong binawas ng Kongreso sa budget ng Department of National Defense noong nakaraang buwan, ay salamat naman at nagtagumpay sina Senador J.V. Ejercito at Jinggoy Estrada, sa tulong nina Senator Grace Poe at Senator Bato de la Rosa, at naibalik ang 10 bilyong pesos na ito, sa final approval hearing ng Senado. Ito ay nangangahulugang maaring maibalik na ang 50 billion pesos na program fund para sa AFP modernization, at 25 billion pesos na on-program fund, kung sakaling maaprobahan ito sa Bicameral Committee, na malaki ang ating tiwala na ito na ang magiging budget ng Department of National Defense. Sa pagbalik ng 10 bilyong pesos na ito sa Department of National Defense, ay nangangahulugang may aabangan na tayong magagandang balita sa susunod na taon, tulad halimbawa ng tungkol sa isang squadron ng FA-50 Block 20 Light Combat Aircrafts, ang latest version ng FA-50 ayon sa Korea Aerospace Industries, at pag-upgrade ng mga existing na FA-50s ng Philippine Air Force. Malaki ang chance na maibabalik din sa table ang acquisition ng isang squadron ng multi-role fighter jets, na isa ito sa labis nating ikinalulungkot, nang mabalitaan nating hinarang nga ang pag-reinstate ng 10 billion pesos na ito. Bagamat may mga nagsasabing nasa on-program fund ang budget para sa isang squadron na multi-role fighters, ngunit meron ding nagsasabi na maaring magbabago pa ang priorities ng Department of National Defense, depende sa kung gaano katagal makahanap ng pera para sa on-program fund, wala tayong magagawa kundi ang pag-wish for the best na lang. Mabibigyan linaw ito sa susunod na taon. Sinasabing maaring magsimula na ang pag-acquire ng additional frigates sa susunod na taon, gamit ang 10 billion pesos na ito, o di kaya ay ang pag-upgrade sa armaments ng mga existing warships ng Philippine Navy, tulad ng mga Jose Rizal class at Del Pilar class. 245 billion pesos ang original na halaga. Ang hiningi ng Department of National Defense sa AFP Modernization Program ngayong taon. Para i-implement sa 2025, upang makumplito sanang mabili ang mga backlog projects sa Horizon 1, na ngayon ay 1% na lang ang kulang para makumpleto, at mabili na rin ang 77% sa 98 projects ng Horizon 2, dahil 27% pa lang ang natapos sa Horizon 2 projects, at higit sa lahat, ay maumpisahan na sana ang mga critical na mga projects ngayong Horizon 3. Ngunit 75 billion pesos lamang ang binigyan ng go signal, kung saan 50 billion pesos dito ang bibigyan ng siguradong budget, habang ang pagbigay ng 25 billion pesos ay magdedepende kung may makukuhang pera ang gobyerno mula sa kaban ng bayan.
Kung mananatiling hindi titingnan ng gobyerno ang AFP Modernization Program bilang urgent needs ng bansa, ay tinatayang ang 1% na backlog ng Horizon 1 ay sa 2026 pa makumpleto. Ang Horizon 2 na nasa 23% pa lamang ang nabibili, ay tinatayang nasa 56% pa lang ang progress pagdating ng 2029. Ito ay nangangahulugang ang dating target na full implementation ng AFP Modernization Program sa 2028 ay hindi nakakamit kahit ang completion ng Horizon 2. Ganunpaman, naniniwala tayo na tulad ng nakaraang administrasyon, maaring mas maraming pipirmahang projects ang Department of National Defense bago bumaba sa pwesto si BBM na siya ring babayaran ng susunod na Pangulo sa loob ng kanyang termino.